been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my... Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po muli sa Panginoon na meron po ulit tayong daily words of encouragement sa gabing ito. At naway tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli sa pagkakataon na kami po ay mag-aaral ng inyong salita. Again, Panginoon, we are praying na makasumpong po kami ng words of encouragement at prinsipyo muli mula sa inyong salita na pwede naming magamit sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. Salamat din po sa lahat ng ginawa niyo sa maghapon, sa mga natapos na gawain. Salamat sa mga bisita, ng mga first time visitors na nakarating kanina umaga. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, na patuloy na lumago sa pamamagitan, Panginoon, ng pakikinig ng inyong salita. Kayo po muli ang maitaas. Ito po ang aking dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So ating pong text ay dito po sa Matthew chapter 6 verse 33 na ang sabi ng Bible po, very familiar passage in the Bible. The Bible says, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaya ang ating pong pag-uusapan, pamagat po ng ating words of encouragement po ay, "But seek ye first." So tingnan po muna natin ang mga word meaning po dito sa talatang binasa natin. Pag sinabi pong seek ay from the Greek word siteo, which means to strive after. So ang pagsisik po sa Panginoon ay may kalakip po yan na pag-strive, pagpupursigi. Ano po? Sapagkat kung hindi mo hahanapin ng Panginoon, ang kalooban niya, ibang mamahahanap mo. Oho. Lalo na ngayon, may ibang direction ang dyablo. Lilituhin ka ng dyablo sa ibang direction. At kaya nga, ang pagsisik po sa kingdom ng Panginoon ay merong pagpupursigi. Sinasadya. To strive after. Pag first po dyan is from Greek word proton, which means the chiefly. Or the first of all. The first of all. Yan, yung pinaka-chief, pinaka-una. So, before, at the beginning. Yan po ang ibig sabihin ng first. At the beginning. Yung pinaka-chief, chiefly, first of all. So, kaya nga po ang Panginoon ay hindi dapat po siya last option. Sa buhay natin. Pag nagka-problema po tayo, ay sinusolusyonan po muna natin ng mga napakaraming pamamaraan. Pero pag pumalpak, yung solusyon po natin, so nagiging last option, last resort ang Panginoon na ating tinatawagan. Kaya hindi po dapat ganun. So pag tayo ay maghahanap sa Panginoon, ay dapat first, chief. Siya yung pinakauna, first of all. Hindi po pangalawa, pangatlo, pang-sampo, or pang ilang pa man na solusyon. Dapat po siya yung pinakaunang lalapitan natin. Nahahanapin in times of any adverse situation po na dumarating sa ating buhay. Yung kingdom naman po dyan is from Greek na basileia, which means a realm. The territory subject to the rule of a king. Yan po yan. Kaya kingdom po ang tawag dyan. So yung territory na govern ng isang hari. At ang naunawaan po natin na ang Panginoong Jesucristo po ang ating hari at tayo ay namumuhay sa kanyang kingdom, sa kanyang realm. Yan po yung ating sahanapin. Paano tayo makakapamuhay sa kingdom ng Panginoon, sa rule ng isang hari doon sa kanyang realm. And then, righteousness. So, dikaios yun. Yan po ang Greek.
which means justification or equity of character. So, kaya nga, be holy for I am holy, sabi ng Panginoon. Kung ano yung character ng Panginoon bilang isang righteous, yun po ang ating ipinapamuhay sa biyaya ng Panginoon. Di ba? So, through the righteousness of Christ, we are justified. Tayo po ay inaring ganap, declared as if no sin committed at all. Yan po ang justification, di ba? Bakit tayo naging righteous? Dahil sa righteousness ni Kristo. Bakit tayo pwedeng makapunta sa langit? Sapagkat dahil merong righteousness si Kristo sa atin, na kaya tayo nadeklara na righteous, na parang walang kasalanang ginawa. Pag tayo po ay titignan ng Diyos Ama, ay parang wala tayong nagawang kasalanan because not for our own righteousness, but because of the righteousness of Jesus Christ imputed, inilagay sa ating buhay. And because of that, tayo po ay naging righteous sa harapan ng Panginoon, dapat namumuhay na rin po tayo equal of the character of the Lord Jesus Christ. Yan po ang ibig sabihin po ng righteousness. At kaya sabi ng Bible, yung all dyan is whole or every, lahat po. At yung shall po ay lay unto or to place into. So in other words po, yung ilalagay niya talaga. Kasi shall hindi niya sinabing all these things may be added unto you. Hindi po may, kundi shall. Pag sinabing shall, talagang i-add ng Panginoon. Talagang ibibigay ng Panginoon. Kaya napakagandang talata po ito. Very familiar po ito. Pero let's see it by according to the word meaning in Hebrew. Nang sabi nga dyan ay lay unto. So shall, ibibigay talaga ng Panginoon. Okay? So upang dumagdag po yung ating mga pangangailangan, hanapin po muna natin unang-una ang kingdom ng Diyos at righteousness ng Panginoon. Okay? Ngayon, sabi po dyan, sabi ko po dito, God is able to provide all the things that you need and also what you want. So ang Diyos po ay kaya niya pong ihanda. Kasi ang usapin po dito sa Matthew chapter 6 ay doon sa from verse number 30 hanggang 33, okay? Or 25 to 33. Ang usapin po diyan ay anong kakainin ko? Ano yung ano yung damit ko? Ano yung ikakabuhay ko. Kaya nga sabi ng Panginoon, take no thought of all these things. Huwag mong isipin. Kasi nga, sabi niya, yung mga birds in the air, wala namang nagpapakain sa kanila, nagluluto. Pero pinapakain ng Panginoon. Yung lilies on the field, sabi niya, ang ganda-gandang tignan. Wala namang nag-aalaga sa mga lilies. Diba? Pero bakit ganon? Sapagkat ang Panginoon ay binubuhay itong mga creature na ito. Yung mga birds, mga lilies, ang Panginoon ang nag-aaruga sa kanila. Kaya nga, how much more sa atin? So, basta ang importante, sabi ng Panginoon, but seek ye first. Uunahin mo ang Panginoon, and in His kingdom, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya nga, God is able to provide all things that you need and also what you want. At pangalawa po is, living in the kingdom of God and His righteousness is submitting to the authority of God as your ruler or king. Bilang pamumuhay po doon sa kingdom ng Panginoon at yung kanyang katuwiran, righteousness, ay pagsasubmit po yan sa authority ng ating Diyos na ruler at hari. Kasi kung kingdom, rule by king. So, kung hindi po tayo nagpapasakop sa king, walang kwenta na namumuhay po tayo sa kanyang kingdom, di ba? So, bilang isang anak ng Diyos, bilang namumuhay sa kingdom ng Panginoon, kinakailangan pong mag-submit tayo sa authority ng ating hari. Ano man ang bilin ng hari, dapat masunod. Ano man ang instruction ng hari, dapat ay ma-accomplish. Yun po ang ibig sabihin na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, submitting to the authority of God as ruler or king. Okay?
And all these things shall be added unto you. Sabi po dyan. At ang isa pa po dito na gusto kong i-emphasize, all these things, yung mga bagay na all po, yung material, financial, physical, lahat, basta uunahin mo siya, sabi niya, dadagdag na lang yan. Kaya sabi ko po, all these things shall be added unto you only if you live inside the kingdom of God and living according to His righteousness. Ano po? At kaya totoo po yan, mga kapatid, kung gusto nating mag-add yung mga hinihingi natin, mag-add yung mga pangangailangan natin, yung mag-add yung financial, material, physical, lahat Pag all, sabi nga dyan, every, whole. Okay? Lahat ay dapat tayo po ay namumuhay sa kingdom of God at namumuhay according to His righteousness. Panghuli po, ang pwedeng principles of the day po natin na mapupulot dito, if you prioritize God, then God will also prioritize you. Very simple principle po yan. Pag inuna mo ang Diyos, uunahin ka rin niya. Pag hinuli mo ang Diyos, ihuhuli ka rin. Di ba? Opo. Kung practical po yan sa tao, how much more sa Panginoon? Okay? Kaya, if you prioritize God, then God will also prioritize you. Okay? Kung malapit ka sa Diyos, ay talagang malapit din ang biyaya ng Diyos. Pag malayo ka sa Diyos, malayo rin ang biyaya ng Diyos. Ganun kasimple. Opo. Kaya napakahalaga na uunahin natin siya. Paggising mo ng umaga, mag-pray ka, mag-devotion. Pag Sunday, prioritize mo siya sa church, pumunta ka. Huwag ipagpalit sa anumang pera, trabaho, negosyo, or beach, pakain, or may paparty. Huwag. Huwag. Hindi po yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Bilang isang anak ng Diyos na namumuhay sa kingdom ng Diyos, dapat i-priority po natin siya. Okay? Hindi po tayo magkukulang. Bakit? All these things shall be added unto you. Sabi ko po dyan, nothing to worry on your needs because God can give you all your needs. Kang mag-alala, don't take thoughts of these things. Sabi nga ng Biblia but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. So no worry about your needs as long as you are seeking God first. God will give you what you need. And then last po, there is satisfaction in God's provision. So pag ang Diyos po ay nag-provide, ay sapat po yan, mga kapatid. There is satisfaction in God's provision. Wala ka nang hahanapin pa. Okay? Napakaganda. Sapat ang Diyos, sufficient sa lahat ng ating mga pangangailangan. All these things shall be added in. Kaya hanapin lang po natin lagi po ang Panginoon. Sa araw-araw, mamuhay tayo sa kingdom niya, magpasakop po tayo sa Kanya. Ang Diyos po ang mag-provide lahat ng ating mga pangangailangan. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salita, namin na pag-aralan na manatili sa aming puso't isipan. Palain niyo po ang mga nakikinig at ang kanilang family, provide all their needs. Ito po ang aking dalangin, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.